Binusisi sa Senado ang mga paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC sa 2016 presidential elections. Dito ang inilatag ng COMELEC ang kanilang mga opsyon pagdating sa makinang kanilang gagamitin para sa automated elections. Ang ulat mula kay Jade Miguel. Inilatag ng COMELEC sa isang pagdinig sa Senado ang kanilang mga naging preparasyon para sa halalan sa 2016. Kabilang narito ang mga sistemang pinagpipilian nila na gagamitin para sa 2016 elections. Una rito ang hybrid system na nauna ng isinantabi ng COMELEC dahil anila sa ilang problema sa operasyon at logistics, issue sa legalidad at mas mahal daw ang halaga nito kaysa sa ibang sistema. Pangalawa ay ang paglilis ng 23,000 na optical mark readers o OMRs at pagre-refurbish ng mahigit 80,000 na PCOS machines na ginamit noong 20. Pangatlo naman ay ang paglilis ng unang batch na 23,000 OMRs at additional batch na mahigit 70,000 na OMRs. Sa timeline ng COMELEC, inaasahan na mula September 1 hanggang January 15 magkakaroon na ng actual refurbishment o manufacturing ng PCOS machines. Habang pagsapit ng October 1, inaasahan naman ang delivery ng PCOS. Most likely result would be COMELEC would be resorting to PCOS machines. Yun po ang aking nararamdaman na decision nila. COMELEC I think is going towards that direction. They will be procuring or buying leasing around 90,000 plus new PCOS or OMR machines ang tawag. Iginiit naman ng COMELEC na hindi nila iuurong ang petsa ng filing ng Certificate of Candidacy at mananatili ito mula October 12 hanggang October 16. Hinggil sa pagpapalawig ng COMELEC sa campaign period para mabawasan ang tinatawag na epal na kandidato, naniniwala si Pimentel na kailangan muna ng isang batas para. Because if we prolong the campaign period, ang next clamor dyan from among the candidates is increase the campaign expenditure ceiling. Yun. Which I do not want to do because we can increase it reasonably but not too great. Kasi pera-pera na yan. Ang mga mayayaman na lang magkakalakas loob tumakbo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.